Kabanata 571. Ngunit ang mga salitang banibitawan ay hindi na maaaring bawiin. Dahil hayagang inihayag na ito ng kanyang ama sa harap ng napakaraming tao, ay hindi na maaaring tanggihan pa ni Snow upang hindi mapahiya ang magulang sa harap ng mga kilala at respetadong tao. Bukod dito ay hindi naman siya lubos na tumutol sa ideyang mapang-asawa si Leon. Labis na nagulat at nabalisa ang lahat sa nangyayari. Si Snow ay isa sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod, kaya walang sinumang lalaki ang makatatanggi sa kanyang alindog, at hindi rin magiging pagbubukod si Leon. Kahit na hindi sang-ayon ang ibang mga matatanda sa ginawa ni Vincent ay wala naman silang may aalay na katulad nito. Wala silang mga anak na dalaga upang ipangako, kaya't alam nilang mahihirapan silang makipagtagisan sa alok ng Hari ng Timog. Hindi na nakapagpigil pa si George. Sa takot na mahikayat si Leon sa alok ni Vincent ay agad siyang nagsalita. Ginoong Wolf, ang pamilyang Collins ay mag-aalay sa inyo ng $650 milyong upang magtayo ng sariling negosyo, sa kondisyong makikipagtulungan kayo sa amin. Bukod dito ay ipapangako ko rin ang kamay ng aking apo na si Ruth upang maging inyong kabiyak. Sa ngalan ng kanilang angkan ay nag-alok si George ng mas malaki at mas kaakit-akit na pakinabang. Noong itinatag ni na Leon at pamilyang Shear ang Scythian Group ay naglaan lamang ang mga Shear ng $130 milyong. Ngayon ay 5 beses na halaga nito ang iniaalok ni George, kaya't higit pa sa inaasahan ang kanyang inihandog. Higit pa rito ay hindi lamang magaling sa pakikipaglaban si Ruth, kundi siya rin ang ika-4 sa hanay ng 4 na pinakamagagandang dalaga. Ang kanyang pinagmulan, ganda at kakayahan ay kapantay ng kay Snow. Naniniwala si George na sa harap ng ganitong yaman at ganda ay hindi makatatanggi si Leon sa kanyang panukala. Ano po lolo, paano ninyo ito nagagawang sabihin? Gulat na gulat si Ruth. Kahit sa kanyang mga pangarap ay hindi niya inakala na gagamitin siya ng kanyang sariling lolo bilang pain upang makuha ang loob ng binata. Bagaman gwapo at may kakayahan si Leon, ay ngayon lamang sila nagkita at hanggang sa sandaling iyon ay magkakilala pa lamang sila sa paningin. Bukod dito ay sanay si Ruth na humawak ng sandata, kaya't hindi niya pa ito lubos na pinapansin noon. Ngunit ngayon ay iniaalay siya ng kanyang lolo bilang kabiyak kapalit ng pakinabang ng kanilang pamilya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Huwag kang makialam Ruth, mayroon akong sariling plano, mahinang paalala ni George. Sa katotohanan ay labis niyang pinahahalagahan ang kanyang apo, kaya't hindi niya ito ibibigay ng walang katiyakan. Kung magkakasundo at magmamahalan sina Leon at Ruth ay nasa tadhana na lamang ang pasya. Tumingin ng mariin si Ruth sa kanyang lolo at agad na naintindihan ang ibig sabihin nito, kaya't nanahimik na lamang. Napakalaki ng iniaalok ng pamilyang Collins. Labis na nagulat ang lahat. Dahil sa laki ng inihandog ay marami sa mga pamilya ang napagtanto na mahihirapan silang makipagsabayan, kaya't napilitan na lamang umatras. Anong meron sa lalaking iyan at bakit labis siyang pinag-aagawan ng pamilyang Poole at Collins? Bulong-bulungan ng mga kabataang naruroon. Sina Snow at Ruth ay kabilang sa 4 na dalaga na matagal nang hinahangad ng marami. Sinumang makapangasawa sa kanila ay maituturing na pinakamaswerteng tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay iniaalay pa ang dalawa sa harap ni Leon bilang kanyang mapipili. Tunay na walang kapantay ang swerte ng binata. Labis na nagniningas ang damdamin ng lahat dahil sa matinding inggit. Lolo, sa palagay ninyo ay mahihikayat ba si Ginoong Wolf sa alok ng pamilyang Collins? Nag-aalalang tanong ni Harvey habang mapatla ang kanyang mukha. Hindi ko rin masabi ng tiyak, sagot ni Benedict habang umiiling. Kahit lubos ang kanyang pagtitiwala kay Leon ay kinikilala niya na napakalaki at kaakit-akit ang inihandog ng mga Collins, kaya't hindi niya maiwasang mabahala na baka magbago ang isip ng binata. Sa entablado naman ay namumula sa galit ang mukha ni Cynthia. Inayos niya ng maayos ang pagtitipong ito upang makilala at tumaas ang pangalan ni Leon, ngunit tila naging pagpili na lamang ito ng kabiyak para sa binata. Ang mas mabigat pa rito ay ang katotohanang sina Snow at Ruth ay kabilang din sa 4 na pinakamagagandang dalaga at kapantay niya sa lahat ng aspeto. Sa katunayan ay magkakatumbas ang kanilang katayuan sa pamilya, ganda, at anyo, kaya't hindi siya nasisiyahan na mayroon pang 2 babaeng nakikipagtagisan sa kanyang paningin.
Ginoong Wolf, inihayag na namin ang aming mga alok. Nais naming malaman kung ano ang inyong pasya, mahinahong tanong ni George. Ako, labis na nagulat si Leon sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Nagsimula ito sa pag-aalay ni Vincent ng kanyang anak na si Snow, at sinundan naman ni George ng kanyang panukala. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari na siya na itinuturing na ulila at walang angkan ay biglang naging labis na hinahangad ng marami. Nang makitang hindi sumasagot si Leon ay inakala agad ni Benedict na nagbago na ang isip nito. Hindi na niya nakayanan pa at tumayo upang magsalita. Mr. Collins, huwag ninyong sayangin ang inyong oras. Kung yaman ang hanap ni Leon ay maibibigay din namin ang $650 milyong na katulad ng sa inyo. At kung ang dahilan ay ang magandang dalaga ay maaari ko ring ipangako ang kamay ni Cynthia para sa kanya. Tiyak kong higit pa sa inyong apo ang halaga ng aking apo, mariing pahayag ni Benedict. Ano ang kanyang sinabi? Gulat na tanong ni George. Kahit kilala si Leon bilang mahusay na dalubhasa ay nananatili pa rin itong itinuturing na ulila at walang kinikilalang pinagmulan. Marami pa siyang dapat pagdaanan upang lumakas at wala pa siyang sariling yaman na maipagmamalaki. Malayo pa ang kanyang katayuan kumpara sa 4 na dakilang pamilya, kaya't para kay George ay ginamit lamang si Ruth bilang pain upang makuha ang loob ng binata. Ngunit sa kabilang panig ay tila tapat at seryoso ang pananalita ni Benedict na handang ipakasal si Cynthia kay Leon. Isang pangyayaring labis na nakagulat sa kanya. Ngunit hindi alam ni George na matagal nang nabatid ni Benedict ang pagtingin ng kanyang apo kay Leon, kaya't ginagawa lamang niya ito upang suportahan ang dalaga. Ano na ba ang nangyayari sa ating paligid? Lahat ba ay nawawalan na ng katinuan, bulong ng mga kabataang naruroon na lalo pang tumindi ang kanilang galit at inggit? Sa pagsali na rin ng pamilyang Shear ay nangangahulugang maaaring pumili si Leon sa 3 sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Matapos ang mga naunang pangyayari ay alam na ng lahat na ang dating kasintahan ni Leon ay walang iba kundi si Iris Young na kinikilalang pinakamaganda sa 4. Ang 4 na dalagang pangarap ng halos lahat ng kabataan ay tila nasa palad na ni Leon. Mahirap isipin kung gaano ito kabigat at nakakainggit. Sa kabilang panig ay tumingin si Luisa kay Iris na mapotla ang mukha at puno ng pag-aalala. Iris, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pilit ng ngiti ang ibinigay ni Iris, ngunit sa loob ay magulo at puno ng iba't ibang damdamin ang kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ay naging kasintahan niya si Leon noon at naghiwalay lamang sila dahil sa mga pangyayaring hindi niya kayang pigilan, at hindi dahil nawala ang kanyang pagmamahal dito. Kaya naman hindi magaan sa kalooban ang makitang ang lalaking minamahal ay hinahangad ng ibang mga babae. Lalo pat ang mga ito ay kabilang sa natitirang 3 sa 4 na pinakamagagandang dalaga sa lungsod. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang wala siyang magawa upang pigilan ang mga ito. Ginoong Wolf, hinihiling naming ipahayag na ang inyong pasya, mariing panawagan ni George habang nakatingin ng matalim kay Leon upang makakuha ng tiyak na sagot. Ginoong Collins, pinahahalagahan ko ang inyong kabutihang loob, ngunit maayos ang aming samahan ng pamilyang Shear. Sa kasalukuyan ay wala akong hangarin na makipagtulungan sa ibang panig, tuwiran at tapat na sagot ni Leon. Siya ay taong marunong gumanti ng kabutihan. Ang pamilyang Shear ang tumulong sa kanya upang maitatag ang Scythian Group, kaya't hindi niya ito maaaring talikuran at ipagpalit sa iba. Hindi yun ang kanyang ugali at hindi niya ito kayang gawin. Namutla ang mukha ni na George at Ruth matapos marinig ang sagot, lalo na ang dalaga. Si Ruth ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na mandirigma ng kanilang angkan, at isa rin sa 4 na pinakamagagandang dalaga. Maraming gwapo at mayayamang binata ang handang gumawa ng anumang bagay upang mapang-asawa siya. Kaya naman mahirap tanggapin ang katotohanang tinanggihan siya ng isang tulad ni Leon. Kahit na wala naman siyang sariling pagnanais na makipag-isang dibdib sa binata, dahil lamang sa pakinabang ay ibang bagay pa rin ang maramdaman kapag tinanggihan sa harap ng maraming tao. Biglang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib at tumingin ng matalim kay Leon, na tila nais itong tandaan upang hindi makalimot ang taong humindi sa kanya sa harap ng lahat. Ngunit hindi lamang sila ang nabigla. Maging sina Vincent at Snow ay labis ding nagulat.
Ang pagtanggi ni Leon sa alok ng mga Collins ay nagsilbi ring palatandaan ng kanyang paninindigan sa alok ng Paul. Nakaramdam ng hiya at pagkabigo si Vincent, ngunit dahil magkaibigan sila ay naiintindihan niya ang pasya ng binata at hindi nagkikimkam ng galit dito. Ganoon din ang naging pananaw ni Snow. Mayroon siyang pagtingin kay Leon ngunit hindi pa ito lubos na pag-ibig, kaya't sa pagtanggi nito ay gumaan ang kanyang pakiramdam at nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit bilang isa sa mga kilalang dalaga ay mayroon siyang dangal na dapat ingatan. Ang pagtanggi sa kanya sa harap ng marami ay nagdulot ng pakiramdam na hindi siya sapat para sa binata, kaya't hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob at sa kanyang isipan ay nangakong gagantay balang araw. Sa sandaling iyon ay napahalakhak si Benedict at gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa kaluwagan. Labis na sumaya at napangiti si Cynthia. Tumingin siya nang may panalo sa kanyang mga mata kina Ruth at Snow. Sa kabilang panig ay lalong namutla si Iris at tila bumagsak ang kanyang puso. Kahit na pinili lamang ni Leon na ipagpatuloy ang samahan sa pamilyang Shear at hindi hayagang tinanggap ang alok ni Benedict na ipakasal siya kay Cynthia ay madaling mahulaan ng lahat. Si Leon ang pangulo ng kumpanya, habang si Cynthia naman ang namamahala sa operasyon. Sa araw-araw nilang pagsasama ay hindi magtatagal at tiyak na may uusbong na damdamin sa pagitan nila. Noong una ay nakipaghiwalay si Iris dahil sa sama ng loob at hindi lubos na pinag-isipan ang kanyang pasya. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang lalong paglayo ng kanilang landas at nalalaman niyang hindi na magtatagal ay tuluyan na niyang mawawala si Leon. Ang katotohanan ito ay tumusok sa kanyang puso ng matinding takot, at biglang naramdaman niya ang hapdi ng sakit na tila handang durugan ang kanyang buong pagkatao. Nang makita na nagpasya na si Leon ay hindi na nakapagpigil pa si Albert at nagsalita. Leon, nais kong humingi ng paumanhin sa mga hindi pagkakaunawaan at pangyayaring naganap sa pagitan mo at ng aming pamilya, wika ni Albert habang pilit nang umingiti sa hiya. Mula nang malaman niyang si Leon ang dakilang dalubhasang gumagawa ng mga gamot na nagpataas ng dangal ng pamilyang Shear ay nais na niyang ayusin ang kanilang nasirang samahan. Ngunit labis na naging malupit at walang puso ang ginawa ng mga yang sa binata, kaya't hindi niya alam kung paano ito sisimulan. May mga bagay na nararapat na manatili na lamang sa nakaraan, mahinahong sagot ni Leon. Kahit nagsisimula ng kilalanin ang kanyang pangalan sa lungsod ay malayo pa rin ang kanyang katayuan kumpara sa apat na dakilang pamilya. Kaya't alam niyang hindi tapat ang paghingi ng paumanhin ni Albert. Hindi ibababa nina Albert at Gilbert ang kanilang pagmamataas upang humingi ng tapat na tawad, maliban na lamang kung magiging higit pa sa kanila ang kanyang kapangyarihan at yaman. Nagsimulang mabahala si Albert nang makitang walang halong pagbabago ang pananalita ni Leon. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan ay nagpasya na siyang magsalita ng hayagan. Leon, ang pamilyang Yang ay nais ding makipagtulungan sa iyo. Kung nais mong bumalik at makisama sa amin ay mag-aalay kami ng $650 milyong upang magtayo ng sariling negosyo. Bukod dito ay papayagan ko ring makasama mo muli si Iris, buong pagpapahayag ng matanda. Sa katotohanan ay bago pa man magsimula ang pagtitipong ito ay napagkasunduan na nila ni Gilbert na iaalay ang kamay ng kanilang dalaga sa dalubhasa, kapalit ng matibay na samahan. Ngayong nalaman nilang si Leon pala ang taong iyon ay lalo pang naging mabuti ang pagkakataon. Batid pa rin nilang may pagmamahalan pa rin ang dalawa sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Isang makabuluhang alok ang muling pagsasama nina Leon at Iris kapalit ng pakinabang ng kanilang pamilya. Ano po lolo, paano ninyo ito nasasabi? Gulat na tanong ni Iris habang nakatingin ng hindi makapaniwala. Sina Albert at Gilbert ang nagduda sa layunin ni Leon at naghinalang siya ang may pakana ng pagdukot sa kanya na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit ngayon ay biglang nagbago ang isip ng kanyang lolo at pinapayagan na silang magbalikan sa pagsasama. Ano na ba ang tunay na nangyayari? Hindi ba't natatakot si Albert na baka balang araw ay manako pa rin ni Leon ang kanilang yaman at kapangyarihan? Dahil sa kalituhan ay nanatiling nakatulala si Iris sa kanyang kinatatayuan. Hindi ito kapanipaniwala, maging ang pamilyang Yang ay nakikisali na rin sa pag-aagawan. Mga bulungan ng mga kabataang naruroon na lalong nabalisa sa mga pangyayari. Karamihan sa kanila ay alam na naging kasintahan noon ni Leon si Iris. Akala nila ay hinding-hindi na muling magkakasama ang dalawa matapos ang mga nangyari.
Ngunit may kaunting pag-asa pa rin dahil tinanggihan na ni Leon sina Ruth at Snow, at hindi pa rin malinaw kung tatanggapin niya ang alok para kay Cynthia. Ginoong Yang, seryoso po ba kayo sa inyong sinabi? Mabilis na tanong ni Leon na hindi maitago ang kanyang kagalakan. Si Iris ang babaeng minamahal niya at hindi niya malimutan. Mula noong maghiwalay sila ay pilit niyang pinatibay ang kanyang sarili upang makalimot. Ngunit sa pagpayag ni Albert na makasama niya muli ang dalaga ay wala na siyang ibang kailangang patunayan pa sa kanila. Lalong lumawak ang ngiti ni Albert nang makitang nahikayat na ang binata. Tama ang iyong narinig at totoo ang aking sinabi. Kabanata 575. Nanginginig si Leon sa matinding tuwa at halos sabihin na agad ang kanyang pagsang-ayon sa sandaling iyon. Sa kanyang tabi ay kinagat ni Cynthia ang kanyang labi sa kaba, at ang kanyang mukha ay naging mapotla na parang panyo. Sa katotohanan ay alam niya noon pa man na nasa puso pa rin ni Leon si Iris, ngunit hindi niya inakala na ganoon kalalim ang pagmamahal ng binata. Hindi niya inakalang magagamit ito ni Albert bilang pain at madali lamang mahihikayat si Leon na tila nakalimutan na ang lahat ng masasamang ginawa ng pamilyang Young sa kanya. Tiyak siyang sasang-ayon si Leon sa anumang hiling ni Albert. Sa pagkaunawang iyon ay biglang bumalot sa kanya ang matinding panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Nang maramdaman ni Leon ang matalim na tingin ni Cynthia ay tila binigla siya ng katotohanan, at agad na bumalik sa kanyang katinuan. Ang pamilyang Shear ang tumulong sa kanya noong siya ay wala. Ano ang magiging kabuluhan niya kung isasantabi niya ang kabutihang ipinakita ng mga ito, at makikipagtulungan sa mga Young sa halip? Bukod dito si Cynthia ang laging nandyan upang sumuporta at tumulong matapos ang kanyang paghihiwalay kay Iris. Hindi niya maaaring talikuran ang mga Shear sa ganitong paraan. Ngunit si Iris naman ang babaeng kanyang minamahal, at kung tatanggihan niya ang pagkakataong makabalik sa piling nito, ay maaaring tuluyan na niyang mawala ang dalaga habang buhay. Hindi ito ang halagang nais niyang ibayad. Ano ang kanyang dapat gawin? Namutla ang mukha ni Leon at natigil ang kanyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa isang panig ay ang babaeng kanyang iniibig, at sa kabilang panig naman ay ang kanyang mga prinsipyo at dangal. Kinakailangan niyang pumili sa dalawang ito. Ito ang pinakamabigat na pasyang hinarap niya sa kanyang buhay. Ang kanyang kalooban ay nagbabago sa pagitan ng dalawang pagpipilian, at hindi alam kung paano magpapatuloy. Nang makitang nananahimik si Leon ay bumigat ang dibdib ni na Cynthia, Benedict, at Harvey. Batid nilang labis na kaakit-akit ang alok ni Albert at mahirap itong tanggihan. Tila walang sino man ang makatatanggi sa ganitong pagkakataon. Sa kabilang panig naman ay lalong lumawak ang ngiti ni Albert. Tiyak siyang pipiliin ni Leon si Iris, kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan ay kumunat ang noo ni Albert at hindi na nakapagpigil na magtanong. Leon, nakapagpasya ka na ba? Sasang-ayon ka na ba? Ginoong Yang, labis akong humihingi ng paumanhin, ngunit hindi ko ito matatanggap. Malalim na hininga ang kinuha ni Leon bago ipahayag ang kanyang desisyon. Hindi maaaring isakripisyo ang sariling prinsipyo at dangal. Hindi rin niya kayang talikuran ang kabutihang ipinakita ng pamilyang Shear. Tungkol naman kay Iris ay pinanggako niyang babalik ito sa oras na makamit niya ang kanyang tagumpay, at muli niyang mapapanalunan ang puso ng dalaga sa tamang paraan. Hindi niya maaaring ipagkanulo ang mga Shear. Kahit na makabalik man siya kay Iris sa pamamagitan ng pagtataksil, ay alam niyang hindi siya magiging masaya at mananatiling may bigat sa kanyang kalooban. Ano ang iyong sinabi? Natigil ang ngiti sa mukha ni Albert at napalitan ng gulat at pagkadismaya. Bukod kay Iris ay iniaalok pa niya ang $650 milyong bilang puhunan, ngunit tinanggihan pa rin siya ng binata. Isang pangyayaring labis na hindi niya matanggap. Tinanggihan niya ako. Namutla ang buong mukha ni Iris at tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Napaatras siya at halos bumagsak sa sahig sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kabutihang palad ay agad siyang nahawakan ni Luisa bago pa man siya tuluyang bumagsak. Ano ang nangyayari sa iyo, Iris? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Ayos lang ako, sagot ni Iris habang kinakagat ang kanyang labi at unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa karaniwang panahon ay matalino at mahinahon si Iris at madaling maunawaan ang kalagayan ng iba.
Ngunit ngayong siya ang nasa gitna ng pangyayari ay hindi niya mapigilan ang damdamin at hindi lubos na maunawaan ang pasya ni Leon. Ang tanging nakikita niya ay ang katotohanang pinili ni Leon si Cynthia sa halip na siya. Hindi lamang ang pamilyang Young ang natalo, kundi pati na rin siya ay tila natalo kay Cynthia. Napahinto at napaisip si Luisa. Bilang tagamasid ay naiintindihan niya kung gaano kabigat ang naging pasya ni Leon. Ngunit hindi niya may kakailan na talagang binitiwan ng binata ang pagkakataong makabalik sa piling ni Iris. Sa kanyang kalooban ay may halong pagkadismaya at hindi niya alam kung paano aaliwin ang kanyang pinsan. Napakaganda ng iyong pasya, mahal na mahal kita Leon. Hindi inakala ni Cynthia na kayang labanan ni Leon ang napakagandang alok ng pamilyang Young. Labis ang kanyang tuwa at hindi napigil ang yakapin ng mahigpit ang binata sa harap ng lahat. Maging sina Benedict at Harvey ay labis ding nagulat at napangiti ng may kasiyahan. Mula pa sa simula ay nagtiwala na sila kay Leon, at ngayon ay napatunayang hindi sila nabigo sa kanya. Nahiya si Leon sa pagyakap ni Cynthia sa harap ng maraming tao, kaya't agad niya itong inilayo ng bahagya. Namula si Cynthia nang mapagtanto ang kanyang labis na reaksyon, ngunit inayos ang kanyang buhok at pilit na ipinakita ang kanyang karaniwang anyo upang mabilis na makabawi sa kanyang sarili. Matapos ang sunod-sunod na pagtanggi ni Leon ay naintindihan na ng lahat na matatag ang kanyang desisyon na manatili sa pamilyang Shear, at hindi na mababago ng anumang alok. Kaya't sa kabila ng pagkabigo ay wala na silang ibang pagpipilian kundi tumanggap sa naging wakas. Ganoon din ang naging pakiramdam ng mga Collins at Young. Labis silang nasaktan at nakaramdam ng galit sa pagkatanggi sa kabila ng kanilang malalaking inihandog. Kung hindi lamang dahil sa mga gamot na pampatibi ng lakas at purong lakas na kailangan nila ay maaaring umalis na sila agad sa lugar na iyon. Lalo pang nagalit si Walter Fields. Nakipag-alyansa siya sa mga Young at Collins kaya't matatanggap niya kung mapunta man si Leon sa alinman sa dalawang panig. Ngunit nanatili ang binata sa panig ng mga Shear na kanilang matagal ng kaaway. Gayunpaman ay mayroon siyang sapat na karanasan at talino kaya't maingat niyang itinago ang kanyang tunay na damdamin. Maraming salamat sa inyong suporta at pagdalo sa Scythian Group. Batid kung hindi lamang ako ang dahilan ng inyong pagpunta kundi lalo na ang mga gamot na pampatibay ng lakas at purong lakas. Bilang pangulo ng kumpanya ay nagsalita si Leon ng maikli at pagkatapos ay pumalakpak hudyat sa mga tagapag-ayos na ilabas ang mga produkto. Ito ang mga gamot na purong lakas. Inihanda ang mga ito sa serye at gawa mula sa mga piling halamang gamot na may edad na mahigit 500 taon. Kinuha ni Leon ang mga ito mula sa tagapag-ayos at ipinakita sa lahat. Ang bawat tableta ay nakalagay sa makikinang na gintong lalagyan kung saan makikita ang mahinang liwanag ng kapangyarihang nakapaloob dito. Labis na nagulat si Quinton. Sa sandaling iyon ay naintindihan niya kung bakit naglakbay pa sina Leon at Cynthia hanggang sa ibang lugar upang hanapin ang 500 taong halamang ginseng na kailangan sa paggawa ng mga gamot na ito. Ginoong Wolf, makatutulong ba ang mga gamot na tunay na lakas upang ang mga nasa tuktok ng antas ng likas na kakayahan ay makatawid sa antas ng mga dakilang mandirigma? Masiglang tanong ni Jensen. Dahil sa maayos na pagpapakilalang ginawa ng pamilyang Shear ay narinig na ng karamihan sa mga makapangyarihang angkan ang tungkol sa mga gamot na ito, at ang mga pakinabang na maibibigay nito. Parehong dumating sina Jensen at Bernard dito para lamang sa layuning ito. Ang pagiging dakilang mandirigma ang unang mahalagang hakbang sa paghubog ng kakayahan, at ito rin ang pinakamahirap na hadlang na dapat lagpasan. Si Jensen ang tagapagmana ng pamilyang Wick. Kahit na hindi kasing talino nina Harvey o Anson ay mayroon pa rin siyang sapat na galing, at sa kabila ng matinding pagsisikap ay kamakailan lamang ay naabot na niya ang tuktok ng antas ng likas na kakayahan. Kung makakamit niya ang isa sa mga gamot na ito ay madali siyang makatawid sa antas ng dakilang mandirigma, at makatitipid ng mahabang panahon ng pagsasanay. Tama ang iyong hinala, hindi lamang nakatutulong ang mga gamot na tunay na lakas upang makatawid mula sa tuktok ng likas na kakayahan patungo sa antas ng dakilang mandirigma, kundi magagamit din ito ng mga nasa antas na iyon. Ang sinumang hindi pa umabot sa antas ng ganap na likas na lakas ay malalagpasan ang kanyang kasalukuyang hangganan sa pamamagitan ng paggamit nito, tapat na sagot ni Leon habang tumatango. Ano ang sinasabi mo?
Makatutulong din ito sa mga nasa antas ng dakilang mandirigma. Napakaganda ng gamot na ito. Nagkagulo at nagbulungan ang lahat sa kanilang narinig. Karamihan sa mga kabataang tagapagmana ng iba't ibang pamilya ay nasa antas na ng dakilang mandirigma. Sa bawat pagtaas ng kanilang kakayahan ay lalong tumitibay ang kanilang lakas. Kung makakamit nila ang mga gamot na ito ay madali nilang mapapaunlad ang kanilang galing at lakas na maaaring magbigay sa kanila ng kakayahang makipagsabayan pa sa 4 na dakilang pamilya. Malinaw kung gaano kahalaga ang mga gamot na ito. Ngunit sa kasamaang palad ay limitado lamang ang dami nito. 10 piraso lamang ang ibebenta ng Scythian Group. Isang himala na ang makakuha ng 1 o 2 pa lamang at higit pa rito ay tila hindi na posible. Batid din ito ng pamilyang Shear. Dahil sa pambihirang halaga ng mga gamot ay hindi nila itinago ang lahat para sa kanilang sarili. Dahil walang katiyakang makakatulong ito sa lahat upang malagpasan ang kanilang hangganan, ay walang saysay na ipunan pa ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Benedict na ibenta ang natitira upang makilala at mapatibay ang pangalan ng kumpanya. Ginawa niya ito para sa ikabubuti ni Leon at ng kinabukasan ng Scythian Group. Ginoong Wolf, ang lahat ng ito ay salita lamang na nanggaling sa inyo. Paano namin malalaman kung totoo ang inyong sinasabi? Ang kanyang pananalita ay nagpaalala sa lahat upang bumalik sa katotohanan. Tama ang hari ng hilaga. Ginoong Wolf, kayo ang gumawa ng mga gamot kaya't natural na magandang salita lamang ang inyong ibibigay. Nagbulungan ang lahat at sumang-ayon sa sinabi ni Harold. Tunay na tila mahirap paniwalaan ang mga pakinabang na inihayag, kaya't makatwiran lamang na magkaroon ng pagdududa. Sa kabutihang palad ay inaasahan na ito ni Cynthia at mayroon na siyang inihandang kasagutan. Hinihiling kong hamupa ang inyong kaba at pagdududa. Kung nais ninyong malaman kung tunay at epektibo ang mga gamot ay aming ipapakita ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsubok sa mga ito sa madaling panahon. Tumikim muna si Leon bago nagsalita. Subukan. Paano ninyo ito gagawin? Puno ng pagdududa ang tanong ng lahat. Madali lamang ito. Gaya ng nalalaman ng lahat ay matagal nang nananatili sa tuktok ng antas ng likas na kakayahan si Ginoong Harvey Shear. Mag-aalay ang Scythian Group ng isang gamot na tunay na lakas upang subukan niya. Kung matagumpay siyang makatawid at makapasok sa antas ng mga dakilang mandirigma ay mapapatunayang epektibo ang gamot. Ngunit kung hindi niya ito makamit ay nangangahulugang walang kabuluhan ang mga ito, sagot ni Leon habang nakangiti. Sa sandaling iyon ay naunawaan na ni Leon kung bakit hindi pinayagan ni Cynthia na gumamit agad si Harvey ng gamot noong una itong nalikha. Pinaplano pala ng dalaga na gamitin si Harvey upang patunayan sa harap ng maraming tao ang bisa ng mga ito. Hindi mapigil ang humanga ni Leon sa talino at matalas na pag-iisip ni Cynthia. Gamitin si Ginoong Shear bilang pagsubok. Mukhang magandang ideya iyan. Muli ay nagkagulo at nagbulungan ang mga naruroon. Si Harvey ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa lungsod, at alam ng lahat na matagal na siyang hindi makaahon mula sa kanyang kasalukuyang antas. Kaya naman siya ang pinakaangkop na tao upang subukan ang bisa ng gamot. Sa ilalim ng matinding pagmamasid ng lahat ay kinuha ni Harvey ang isang tableta, at agad itong nilunok ng buo. Natunaw ito sa kanyang bibig at biglang damaloy ang dalisay na lakas papunta sa kanyang pinagkukunan ng kapangyarihan. Mabilis siyang umupo nang nakakrus ang mga binti at sinimulang kontrolin ang kanyang sariling lakas upang gamitin ang dulot ng gamot at lagpasan ang matagal ng hadlang sa kanyang pag-unlad. Ngunit habang lumilipas ang oras ay unti-unting nabalisa ang mga nanunood. Sa palagay ninyo makatutulong ba ang gamot na ito upang makatawid ang mga nasa tuktok ng likas na kakayahan patungo sa antas ng dakilang mandirigma? Hindi ko masabi, ngunit nakita naman natin ang bisa ng mga gamot na pampatibay ng lakas. Dahil matagumpay na nagawa ang mga iyon ng Scythian Group ay tiyak na hindi magiging mababa ang bisa ng mga ito. Hindi ako sumasang-ayon. Maaaring makadagdag ito sa lakas ng isang mandirigma tulad ng ibang gamot, ngunit tila mahirap paniwalaan na kayang alisin ang hadlang sa pag-unlad. Mayroon bang ganap na kahanga-hangang gamot? Tama ka, sa palagay ko ay puro pagpapalaki lamang ito ng Scythian Group. Patuloy ang bulungan at pagtatalo sa paligid.
Dahil nasubukan na nila ang bisa ng mga gamot na pampatibay ng lakas ay mayroon silang tiwala sa kakayahan ng kumpanya. Ngunit sa kabilang panig ay tila masyadong maganda ang pakinabang na inihayag, kaya't may pagdududa kung hindi ito pinalaki lamang. Isang karaniwang paraan upang makilala ang isang produkto, kaya't hindi magugulat ang sinuman kung maging totoo ang hinalang iyon. Sa kabilang panig ay hindi mapigil ang mapangiti ni Walter at Harold. Dahil matagal nang walang pagbabago sa kalagayan ni Harvey ay tila lumalakas ang kanilang hinala. Sila ang mga kaaway ni Leon kaya tanging pagkabigo lamang ang kanilang inaasahan. Kung mapatunayang walang bisa ang gamot ay magagamit nila ito upang suron ang pangalan ng binata. Ito ang magiging kapalit ng pagtutol ni Leon sa kanilang mga nais. Matapos ang mahabang sandali ay nananatiling nakapikit at walang galaw si Harvey. Sa puntong ito ay nagsimula ng mabahala maging si Cynthia at ang buong pamilyang Shear. Dahil sa pambihirang halaga ng gamot ay hindi pa nila nasusubukan ang bisa nito sa ibang tao, kaya't walang kasiguraduhan kung tunay ngang magiging epektibo ito. Karamihan sa mga dumalo ay mayroon ding hangarin na makakita ng pagkakamali ni Leon at ng kanyang mga gamot. Sa kanyang naging matatag na pasya ay hindi niya sinasadyang naging hadlang sa mga nais ng maraming makapangyarihang pamilya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kung mapatunayang walang bisa ang mga gamot na tunay na lakas ay tiyak na magagalit ang lahat at magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat ay si Leon lamang ang nanatiling mahinahon at kalmado. Kahit na hindi pa niya nasusubukan ang ganitong uri ng gamot, at walang tiyak na katiyakan ay mayroon siyang matibay na paniniwala. Minsan na siyang gumamit ng gamot para sa pagpapatibay ng pundasyon at matagumpay itong nakatulong upang makatawid siya sa kanyang antas noon. Kaya naman naniniwala siyang magiging epektibo rin ang mga gamot na ito. Tandang-tanda pa niya na noong gumamit siya ng gamot noon ay inabot siya ng buong hapon upang lubos na makuha ang lakas na nakapaloob dito, bago tuluyang makatawid sa susunod na antas. Ipinagpalagay ni Leon na ganoon din ang kalagayan ni Harvey. Kailangan nito ng sapat na panahon upang unti-unting makuha ang lakas na ibinibigay ng gamot, kaya't hindi pa agad nakikita ang pagbabago. Ngunit hindi kasing tiyaga ng binata ang mga nanunood. Matapos ang mahabang paghihintay ay nagsimula na silang mawala ng pasensya sa kawalan ng anumang palatandaan ng pag-unlad. Leon, buong tapang mong ipinangako na makatutulong ang mga gamot na ito upang makapasok ang sinumang mandirigma sa antas ng mga dakilang mandirigma. Nasaan na ang ebidensya nito? Wala kaming nakikitang pagbabago, mapang-asar na wika ni Theodore. Huwag kayong magmadali, hindi ito kasing dali ng pag-inom ng tubig, kaya't hindi maaaring asahan na agad-agad itong magkaroon ng resulta. Humihiling akong maghintay pa ng ilang sandali. Tiyak kong malapit nang makamit ni Harvey ang tagumpay, mahinahong sagot ni Leon. Ilang sandali pa, matagal na kaming naghihintay. Hanggang kailan pa kami magtitiis? Maghihintay ba kami habang buhay? Dagdag na pang-aasar ni Jacob. Sina Jacob at Theodore ay matagal ng kaaway ni Leon, kaya't hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito upang suron ang binata, lalo na tila pabor na sa kanila ang mga pangyayari. Muli ay nagkagulo ang buong paligid. Tama ang sinasabi nila, Leon Wolf at ang Scythian Group ba ay itinuturing kaming mga hangal. Naglaan kami ng panahon at dinala ang aming mga kasama upang dumalo sa pagtitipong ito. Hindi kami naririto upang paglaruan lamang na parang mga hayop sa palabas. Sabay-sabay na nagsalita ang mga naruroon upang isisi ang lahat kay Leon. Dahil din sa sadyang pag-uudyok ni na Jacob at Theodore ay lalong uminit ang damdamin ng karamihan. Ang kanilang mga mata ay puno ng masamang hangarin na tila anumang oras ay maaari na silang sumugod laban sa binata. Leon Wolf at ang Scythian Group ay niloko ninyo kami at sinayang ang aming oras. Bilang pangulo ng kumpanya ay kailangan mong magbigay ng tamang paliwanag. Kung hindi ay mapipilitan kaming gumamit ng dahas, mariing pananalita ni Walter habang humahakbang palapit sa entablado. Bilang pinuno ng pamilyang Fields ay may malaking bigat ang kanyang presensya kaya't sinundan siya ng ibang kasama na tila handang kumilos laban kay Leon at sa kanyang kumpanya. Sa pagtaas ng tensyon ay lalong namutla ang mukha ni na Benedict at Vincent.
Kung sila lamang ang mga kaaway ay hindi sila masyadong matatakot, ngunit sa pagkakataong ito ay tila marami na ang nakikisali. Sino ang nagsabing niloko ng Scythian Group ang sinuman? Biglang tumunog ang matatag na tinig mula sa entablado kasabay ng isang mapanghamong ngiti. Sa sandaling iyon ay biglang umusbong at tumaas ang lakas na nagmumula kay Harvey na tumagos sa hangganan ng kanyang kasalukuyang antas, at tuluyang pumasok sa larangan ng mga dakilang mandirigma. Ang antas ng panimulang dakilang mandirigma. Labis na nabigla ang lahat sa biglaang pagbabago sa lakas ni Harvey. Kabanata 580, hindi nila inakala na sa tulong ng gamot na tunay na lakas ay tunay ngang makatawid si Harvey sa antas ng mga dakilang mandirigma. Paano ito naging posible? Nagpapalitan ng masasamang tinginan ng mga kinatawan ng pamilyang Fields at Lowe. Nagtagumpay na sana silang pag-alabin ang damdamin ng lahat, at ilang sandali na lamang ay maaari nang mapahamak si Leon. Ngunit sa huling pagkakataon ay biglang umusbong ang lakas ni Harvey at nasira ang kanilang mga plano. Mahirap ilarawan ng matinding galit na bumalot sa kanilang kalooban. Binabati kita Ginoong Harvey sa pag-abot sa antas ng panimulang dakilang mandirigma, masayang pagbati ni Leon. Oo, hindi ninyo alam kung gaano katagal ko itong hinihintay. Kung hindi dahil sa gamot na ito ay aabutin pa ako ng 2 o 3 taon bago marating ang antas na ito, hindi mapigil ang pagtawa ni Harvey. Ang makapasok sa larangan ng mga dakilang mandirigma ang pinakamalaking hangarin niya, at ngayong nakamit na ito ay punong-puno ng tuwa ang kanyang puso at walang humpay ang kanyang ngiti. Higit pa rito ang dalisay na lakas na taglay ng gamot ay tila naglinis sa kanyang buong pagkatao kaya't naramdaman niyang naging mas magaan at mas dalisay ang kanyang sariling kapangyarihan. Kapag mas dalisay ang lakas ay mas madaling malagpasan ang mga hadlang sa pagsasanay, kaya't magiging malaking pakinabang ito sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Nakita ba ninyo ang pangyayaring ito? Sa tulong ng gamot na tunay na lakas ay nakamit ng aking kapatid ang bagong yugto sa kanyang pagsasanay. Ano pa ang masasabi ninyo tungkol dito? Malamig na pananalita ni Cynthia bagaman sa kanyang kalooban ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ganoon din ang naging pakiramdam ni na Benedict at Vincent. Napatigil at napayuko ang marami sa mga naruroon at biglang tumahimik ang buong paligid, lalo na ang mga kinatawan ng pamilyang Fields at Lowe. Kahit labag sa kanilang kalooban ay nasa harap na nila ang katotohanan at wala na silang ibang magagawa kundi tanggapin ito. Sandali lang, biglang humakbang palapit si Anson. Kumunot ang noo ni Cynthia. Ano ang ibig mong sabihin Ginoong Collins? Binibining Shear bakit tumagal ng matagal bago makatawid si Harvey, at sa huling sandali pa lamang ito nangyari. Sa aking paningin ay tila hindi ito pangkaraniwang pagkakataon, pagdududa ni Anson. Ano ang ibig mong ipahiwatig Anson? Seryoso at mariing tanong ni Harvey habang tinitingnan ng matalim ang kausap. Ang ibig kong sabihin ay may hinala akong mayroong pandaraya. Marahil ay nagkukunwari ka lamang na matagal nang nasa antas na ito upang iligtas ang pangalan ng kumpanya, at ang sitwasyon ninyo, mapanghamong sagot ni Anson. Kahangalanan ang iyong sinabi, nasa harap ko ang lahat ng inyong mga mata habang nagaganap ang lahat, paano ko ito magagawang itago o gawing panloloko? Tumindig ng tuwid si Harvey at pinalabas ang kanyang lakas upang madama at makita ng lahat ang kanyang tunay na kalagayan. Karamihan sa mga naruroon ay may sapat na karanasan sa pakikipaglaban, kaya't agad nilang nakita at naramdaman ang katotohanan. Batay sa lakas na ipinakita ay tunay ngang nasa antas ng panimulang dakilang mandirigma si Harvey. Mayroon pa ring puwang para sa pagdududa. Kilala ang Scythian Group sa galing sa paggawa ng mga gamot, kaya't maaaring mayroon pa silang ibang paraan upang ipakita ang nais nilang ipakita, pagtatanggol pa rin ni Anson. Hindi ito kapani-paniwala, muling nagbulungan ang mga naruroon na puno ng pag-aalinlangan. Ang lakas at daloy ng kapangyarihan ng bawat mandirigma ay nakatali sa kanilang tunay na antas ng kakayahan, kaya't napakahirap itong baguhin o gawing peke.